Nitong linggo lamang, nakapagtala ang Philippine Coast Guard ng pinakamalaking presensya ng mga Chinese vessels sa Ayungin Shoal na kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Philippine Marine sa West Philippine Sea at nagiging tinik na rin sa mga plano ng China sa ating territorial waters. Sa mga hindi nakakaalam, nasa active service pa rin ang BRP Sierra Madre kahit na masyadong bulok na ang barko at parang hindi nalulutang sa dagat, kaya hindi pwedeng pwersahang tanggalin ng China ang naturang vessel dahil makukonsidera itong pag-atake sa ating hukbong senatahan. Mayroong tinatawag na Mutual Defense Treaty ang Estados Unidos at Pilipinas na kung saan kapag nagkaroon ng pag-atake sa ating mga vessels ay mapipilitang manghimasok ang Amerika sa gulo na ito at ito ang pinakahuling gugustuhin ng Chinese government. Patuloy pa rin sa ngayon ang mga resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre at dineploy na rin nila mismo ang kanilang pinakamalaking vessel na BRP Melchor Aquino upang mag-deliver doon at kasama na rin ang iba pang Parola class vessels. Palapit na rin ang Coast Guard sa Ayungin Shoal dahil nasa 3 hanggang 4 na kanilang mga patrol vessels ang sumasama sa resupply vessel sa BRP Sierra Madre. Hindi kagaya noon na mag-isa lamang ito, kaya palaging hindi nakakalusot sa mga barko ng China. Matatandang nag-anunsyo na rin mismo ang Philippine government nitong buwan lamang na bibili sila ng 5 pang malalaking patrol vessels na nagkakahalaga ng nasa 29.3 billion pesos sa tulong na rin ng pagpapautang ng bansang Japan para sa proyektong ito na magiging malaking tulong sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa suma total, pinaplano ng Coast Guard na bumili ng nasa 10 malalaking patrol vessels at nasa 30 mga offshore patrol vessels upang masiguradong mababantayan ang ating territorial waters. At sa bagong balita, may namumuo na namang bagong bibilhin ng ating Coast Guard matapos magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng Australia at Pilipinas at napag-usapan nga dito ang offer ng Australia ng mga patrol vessels, ngunit hindi sinabi kung ano ang mismong barko na kanilang ino-offer sa bansa. Base sa impormasyon, nasa 40 meters na patrol vessel ang kanilang ino-offer sa ating Coast Guard at kung ating titignan sa website ng Austal na pangunahing shipbuilding company ng Australia, ang tanging vessel na nasa 40 meters ang haba sa listahan ay ang kanilang Guardian Class Patrol Vessel. Nasa 13 mga bansa na rin ang gumagamit nito sa buong mundo na nagpapakitang dekalidad ang kanilang produkto at kapag ito nga ang tinutukoy na ino-offer sa ating bansa ay magiging malaking tulong ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang mga Guardian Class ay halos kasing laki lang din ng mga Parola Class vessels ng Coast Guard na palagi nating nakikita na nakikipagharap-harapan sa mas naglalakihang barko ng China, ngunit mas upgraded ang mga nasabing Australian-made vessels. Kung ating ikukumpara, may range lamang ang mga Parola Class vessels ng nasa 2,800 kilometers, samantalang ang mga Guardian Class naman ay may range ng nasa 5,600 kilometers na halos doble kung ikukumpara sa Japanese-made vessels. May bagong variant din na inilabas ang Australia na kung saan mayroong armadong bersyon ang Guardian Class na nilagyan ng 30mm autocannon sa harap, kaya hindi lang din basta-basta pang patrolya ang vessel na ito. At kung ako ang tatanungin, kahit saan sa Parola Class or Guardian Class vessels ay pareho lang din malaking tulong sa ating Coast Guard, kaya kung ano man ang kanilang bibilhin sa hinaharap ay makakatulong pa rin sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Pareho din namang handang magpautang ng Japan at Australia, kaya hindi na masyadong magkakaroon ng problema ang bansa sa pondo at mapagpapatuloy ang mga proyekto ng Philippine Coast Guard. Samantalang pagdating naman sa Philippine Navy, dumating na sa bansa ang karagdagang nasa 2 units ng mga Acero-class missile-capable fast attack craft na nabili ng Pilipinas mula sa Israel sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program.
Ito na ang pang-5 at pang-6 na units na na-deliver sa bansa at nasa 9 na units ang in-order ng Philippine Navy mula sa Israel na nagkakahalaga ng nasa 10 bilyong piso. At ang bagong delivery na ito ay iba mula sa naunang na-deliver sa bansa dahil base sa larawan, armado na ang mga fast attack craft ng mga surface-to-surface missiles kaya hindi basta-basta ang mga naturang vessels. Ang missiles na ito ay tinatawag na Spike and Loss missile na pinakabagong bersyon at may pinakamahabang range na Spike missile na aabot sa 25 kilometro. Matatanda ang mayroon na ring Spike missile ang Navy na nakakabit sa mga MPAC Mark III vessels, ngunit ang mga ito ay Spike ER version lamang na may range ng nasa 8 kilometro. Mas malakas at mas malaki din ang Spike and Loss na lagpas doble ang bigat kumpara sa Spike ER missile, kaya magandang upgrade ito sa ating Philippine Navy dahil bigating mga missile ang nakakabit sa kanilang mga fast attack craft. Bawat isang Acero class ay kayang magdala ng nasa 8 missiles at malaking upgrade ito kung ikukumpara sa mga MPAC na kaya lamang magdala ng nasa 2 missiles. Kasama din sa napagkasunduan ng Pilipinas at Israel ay ang technology transfer, kaya gagawin ang mga iba pang mga Acero class sa isang shipyard sa Cavite na kung saan ni-repair at in-upgrade na rin ng Israel, kaya panalo talaga ang Pilipinas sa proyekto na ito ng Navy. Mas mapapamura din ng Philippine government kapag ginawa ang mga fast attack craft dito sa bansa dahil wala nang magiging gastos sa delivery at mas mababa ang presyo ng produksyon dito sa Pilipinas.